Once in a while, we hear some people say, money is the root of all evil. Or maybe once in a while, you said those words. But that is not entirely accurate. Because if you go back to the first letter of Timothy, of St. Paul to Timothy, it is not that way. Rather, what St. Paul said to Timothy was, love of money is the root of all evil. Hindi ang salapi ang ugat ng lahat ng kasalanan, kundi ang pagmamahal sa salapi. We need money. Don't tell me you don't need money. How did you come here? And how do you plan to go home? Kailangan nyo ng pera, pamasahe. We need money. What is wrong and we are being warned about is the excessive love for money. Yung bang ang mundo mo ay umiikot na lang sa salapi. May mga ganun tao. Ang dami-dami ng pera, pero hindi pa masyahan. Gusto pang mas maraming pera. Hindi lamang 1 milyon, kailangan 100 milyon. At hindi lamang 100 milyon, dapat 1 bilyon. Mas marami, mas mainam. But here in the gospel, we are being warned by Jesus. First of all, Jesus does not say that we should not have treasures. He did not say that. Treasures are material blessings. Money is a material blessing. Kapag ang pera ay pinagsumikapan, bunga ng pagsusumikap, bunga ng pagtatrabaho, bunga ng pagpapawis, yun ay pagpapala mula sa Diyos. Pero winawarningan lang tayo ng Panginoon, wag daw lamang tayong mag-ipon ng salapi, yaman dito sa lupa na pwedeng nakawin, na pwedeng masunog, na pwedeng maubos, pwedeng mawala. Ang sabi ni Jesus, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na hindi mananakaw ninuman at hindi masisira. Treasures on earth versus treasures in heaven. And Jesus said, treasures in heaven should win. But I would like to add, treasures on earth should be used to build treasures in heaven. Anong ibig ko sabihin nun? Yung pera mo dito sa lupa, dapat gamitin mo para makapag-ipon ka ng kayamanan sa langit. And many people have done that. That is why they are saints. There are saints who used to be rich people. Sasabihin natin, mayaman sila. May mga hari at reyna pa nga. Si San Fernando, ang patron ng Paco, ay isang hari, pero siya'y santo. So, ibig sabihin, kahit ka pala mayaman, pwede kang makapasok sa langit. Kung gagamitin mo ang iyong yaman para mag-ipon ng kayamanan sa langit. Kaya kapag pinagpapala ka ng Diyos, magpasalamat ka. Pero isipin mo, yung pagpapalang iyan ay hindi lamang para sa iyo. You are blessed so that you can be blessing to others. Ang pagpapalang tinatanggap natin, dapat nating gamitin para maging pagpapala sa iba.
Let me repeat, the Lord is not against treasures. Let us just be careful that we look for the right one. Kaya, mga kapatid, maging mapanuri tayo sa mga pinahahalagahan natin. Ito ba ay maghahatid sa atin sa langit? Remember, our goal is to be in heaven. Our real home is heaven. Everything that we have here on earth, let us use so that we may enter heaven. Amen.